Kasi hindi naman ako salad sa ibang schedule. Nakita ko lang dun sa work. Kasi nag-iikot-ikot yung schedule ni Pastor kasi. Hello. Midweek po mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na. At bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoon, sumasalangit ka. Sinasamba ka po namin mga oras na ito. Naway ang aming mga boses ay gamitin niyo upang purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Our first song, let's sing Fears, Lord Jesus. Hymn number 131.
For our next song, All Hail the Power of Jesus' Name, hymn number 127. Song, let's all stand and sing More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His brother show. More of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord. Hear His voice in every line, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me.
More about Jesus on his throne, riches in glory, all his song. More of his kingdom sure increase, more of his coming, Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. Tayo manalangin. Aming Ama, kami po ay papasalamat na kami na dito ngayong week. At ngayong gabi po, naway iyong presensya ang tawid sa amin. Bigyan po kami ng kaliwanagan at openness ngayong gabi habang kami nakikinig sa inyong mga salita. Patnubayan nawa ang mga participants ngayong gabi. Naway umutawi sa evening speaker ang iyong mga salita. Protection din kami ngayon at ang mga gagawin ngayong gabi at kayo na din sa mga darating. At maraming salamat muli at kami nandito at ito po ang aming dalangin sa iyo. Ang tamis na salita ng anak na Jesus. Amen. Okay, good evening sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, and happy midweek. So, bagamat tayo ay kakunti pa lamang, ay purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay kanyang ginabayan at siya ay nagpahintulot sa atin upang magpatuloy sa atin pong midweek worship. Sa gabing ito mga kapatid, ang aking pong part ay pakilala ang mga participants. Sa atin po masiglang pag-aawitan, tayo po ay pinangunahan ni Sister Shirley Cabrera at sinundan ito ng panalangin na pinagkaloob sa atin ni Brother Alex Cabrera. At ang inyong pong welcome remarks sa inyong pong lingkod, Brother Rex. At after ko po, tayo po ay pangunahan ni Sister Jewel para po sa ating prayer band. And after po ng ating prayer band, tayo po ay hahandugan ng makalangit na awit na ipagkakaloob sa atin ng Kingdom Builders Care Group. After po nilang magsalita, ay tayo naman po mga kapatid ay pangungunahan sa atin pong tagapagsalita ngayong gabi, walang iba kundi si Sister Modeline Kalanga. Siya po mga kapatid ay nasa chapter 17 na sa atin pong topic na may pamagat na Spare It This Year Also. At after niya magsalita mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng group discussion. At after po ng ating group discussion, ito po ay tatapusin natin sa atin pong pag-create ng circle at prayer. So yun po mga kapatid ang pagkakasunod-sunod ng ating pong programa ngayong gabi. Happy midweek po muli sa lahat. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po idadako sa ating prayer band. So, apat-apat na lang po siguro mga kapatid. At ang ating pong prayer focus para sa gabing ito ay tungkol po sa ating mga leaders po mga kapatid. Ang leaders po ng ating mga care groups upang
lalo pa pong sumigla ang ating mga care groups at gayon din po ang mga leaders po natin sa loob ng bahay-sambahan. So, mga ministries po natin, kasama po doon, lahat-lahat yun mga kapatid, Opo. Yes, nanay. So, yun po, lahat po yun ay pag-pray po natin para mas lalo pa pong umigting ang ating pong, kumbaga ang ating mga programa sa church at hindi lamang po mga leaders ang ma-bless, bagkos pati po ang ating mga members. So yun po mga kapatid, tayo na po ay dadako sa ating 10-minute na prayer band.
Hello, good evening sa lahat. Kami po ay aawit. Sing. Oh, the best friend to have is Jesus when the cares of life upon your own. He will heal the wandered heart, He will strengthen praising hearts. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will help you when you fall. Oh, the best friend to have is Jesus. What a friend I have found in Jesus. Peace and comfort to myself. He brings. Leaning on His mighty arm, I will fear no ill nor harm. Oh, the best friend to have is Jesus. The best through the night of sorrow and the chilly winds of Jordan roll. Never need I shrink nor fear, for my Savior is so near. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. When I've lost to our home, we gather when the faithful who have gone before. We will sing upon the shore, praising Him forevermore. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. Magandang gabi po mga kapatid. Pasensya na po at ako'y nahuli kasi ang alam ko ay 7:30 ang simula. Okay. So ngayong gabing ito, ako ay naatasang mag-share sa inyo. Ang pamagat ay Spare It This Year Also. Sa Tagalog, sinearch ko yung Tagalog niya. Sabi ko parang ito ba yung katumbas niya sa Tagalog? Pero feeling ko, ito din naman. Iligtas din ito ngayong taon. So ano kaya yung ililigtas din ngayong taon na to? Ang aking i-share sa inyo ay hango sa Luke chapter 13 verses 1 to 9. Okay, bago po ang lahat, tayo manalangin. Kapagpalang Ama na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Lord, ang aking mga sasabihin, naway i-bless mo po at ikaw po ang makita nila at ang aming maririnig na mga iyong salita ay maitanim sa aming puso at isipan. Lord, kung ano man po ang aming mga pagkakasala, kami po inyong patawarin. Ito ang aming samadalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa Luke 13, may isang simple pero napakalalim na larawan si Jesus. Isang puno ng igos
na walang bunga. So, familiar naman tayo mga kapatid sa puno ng igos. Okay, sa English, fig tree. Nakakita na ba tayo ng fig tree? Meron bang fig tree dito sa Pilipinas? Wala ba? Sinearch ko din to. Sabi ko, sa Bible kasi, ito sinasabi yung fig tree. So, sinearch ko din yung, yung fig tree sa Google. Tapos may nakita akong fig tree. Iba-iba. Parang may iba-iba siyang variety. So, yung isang nakita ko dito sa Pilipinas, yung fiddle leaf fig tree. Yung ito ay naging sikat noong pandemic. Fiddle leaf fig tree. Pero dun sa fig tree na sinasabi sa Bible, medyo magkalayo ang itsura. Okay. Parang ordinaryong eksena lang. Pero sa likod noon ay may mabigat na mensahe para sa bawat isa sa atin. Ang tanong ng Panginoon ay hindi lang para sa Israel noon, kundi para rin sa atin ngayon. Okay. May bunga ba ang buhay mo? Ano yung tinutukoy na bunga ng ating buhay? Bunga, mga anak ba ang tinutukoy nito? O di kaya naman career progression? May pagbubunga ba ang ating pagsisikap sa ating mga trabaho? Ito ba yung tinutukoy dito na tanong? Okay. Ang sunod na tanong ay, may spiritual fruit ba na makikita sa character mo? So, alam po natin yung mga spiritual fruit na sinasabi sa Bible, dun sa Galatians 5 verses 22 and 23. So, yung spiritual fruit, nakikita ba daw ito sa ating character, love, joy, peace, patience, kindness, ano pa? Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, o di kaya nakatayo ka lang ba sa vineyard ng Diyos, sa ubasan ng Panginoon, pero wala namang napuproduce na bunga. Nagbubunga ba tayo mga kapatid? Sa papaanong paraan kaya tayo nagbubunga? Sa chapter na ito, pinagsasama ni Kristo ang warning, babala. Warning of judgment at invitation of mercy. Hindi siya dumating para wasakin tayo. Dumating siya para tayo ay iligtas. Pero may paalala rin siya. Ang biyaya ay hindi pwedeng sayangin habang buhay. Kaya sa gabing ito, titingnan natin ang mensahe ng fig tree sa 3 punto. Okay, may 3 punto na gustong kong ibahagi ngayong gabing ito. Una, may inaasahang bunga ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, ang Diyos ay matyaga at nagbibigay pa ng isa pang pagkakataon. At ang pangatlo, ang pagod ng Diyos sa pagiging fruitless ay may kasamang panawagan, magsisi at mamunga. Okay, point number 1. May inaasahang bunga ang Diyos sa buhay natin. Okay. Sa Luke 13 verse 6, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sowed fruit thereon and found none. So may isang lalaki na mayroon siyang tanim sa kanyang ubasan na fig tree, pero nung kanyang siyasatin, wala siyang nakitang kahit isang bunga. So mga kapatid, napakalinaw ng larawan. Ang puno ng igos, ang fig tree, ay nakatanim. Hindi lang ito basta tumubo lang doon. Ibig sabihin, ito ay tinanim. Ito ay, syempre nilagay. Inalagaan. Ano pa? Binigyan siya ng lugar doon, ng espasyo. At ano pa? Siguro, syempre, nilagyan din ng fertilizer para ito ay mamunga. Ganyan din tayo. Hindi tayo basta-basta nandito lang. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa kanyang vineyard. Ibig sabihin, may purpose tayo. Mga kapatid, naniniwala ba kayo may purpose tayo?
O hanggang ngayon hindi pa natin alam yung purpose natin? Okay. May expectation siya sa atin. Hindi lang tayo ginawa ng Diyos para makaligtas lang. Ginawa niya tayo para mamunga. At ano ba ang fruit na hinahanap ng Diyos? Ano kayo mga hinahanap ng Diyos na prutas? Hindi lang external activity, hindi lang church attendance, hindi lang presence sa ministry. Pero alam nyo, mga kapatid, one time, nung bago magkaroon ng retreat, nitong last na retreat lang, parang nagtatanungan kung sino pupunta sa retreat. Tapos may isa daw na kapatid na nagsabi na, retreat kayo ng retreat. Ang sasama naman ng ugali niyo. Ito ay, sinabi lang din sa akin nung sinabihan niya. So, syempre, sa ganun, mapapaisip ka din, hindi lang yung basta hindi ko alam kung nasabi niya yung nagalit siya or meron siyang mga hinaing. Pero, kung iisipin natin, sa tuwing tayo ay magre-retreat, sa tuwing tayo ay nakikijoin sa mga ministry, may nagbubunga ba tayo? Meron bang nakikita sa character natin na nagbabago? Sa tuwing galing tayo sa retreat or galing tayo sa mga ministry na pinupuntahan natin, napapaisip din ba tayo after ng activity na yun na meron bang pagbabago or makikita din ba yung pagbabago sa mga attitude natin, sa character natin, sa pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Okay, so, yun. So, hindi lang siya, mapapaisip ka rin naman talaga. Okay. Ang fruit na hinahanap niya ay ang bunga ng isang buhay na nabago. So, ayun. So, kung tayo ay nagbubunga, nakikita sa buhay natin na tayo ay nabago. Kung dati, tayo ay tamad, tamad pumunta ng church. Okay. Ngayon medyo sinisipag-sipagan na konti. Okay. Okay, ano itong mga hinahanap niya ng mga bunga? Okay, kabaitan, kababaang loob, pagsunod, pag-ibig, kapayapaan, katapatan, self-control or pagpipigil sa sarili, at malasakit sa kapwa. Ang problema, maraming tao ang parang puno ng igos na maganda lang tingnan mula sa malayo, pero paglapit mo, wala palang laman. Maraming Christian sa pangalan, pero walang Christ-likeness sa buhay. Anong ibig sabihin ng Christ-likeness? Hindi natin tinataglay yung katangian, pag-ugali, at puso ni Jesus. Sabi ni Ellen G. White sa isa niyang quotation, God's purpose toward His people that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord that He might be glorified. Mga kapatid, mahalagang tanungin natin ang sarili natin, ako ba ay tree of righteousness? O hindi ko masyadong alam ang cumberer of the ground. Ano yung cumberer of the ground? Useless? Ano pa? Unproductive? O di kaya walang value? Sa church na to, mga kapatid, may tuturing ba natin ang sarili natin na may value tayo dito? O tagapuno lang tayo ng upuan tuwing Sabado? O di kaya pag may mga activity. Okay. Kapag ang puno ay walang bunga, hindi lang siya useless. Nakakainis pa sa lupa. Di ba tayo, pag may tanim tayong, ano ba yung mga usually na itatanim. Tapos, or kahit hindi natin tanim, pag nadaanan natin, ba't kayo itong mangga na to, ilang taon ko nang nadadaanan? Walang bunga. O di kaya itong chiko na to, ilang taon nang, ang lago-lago ng pero hindi namumunga.
Di ba? Napapansin natin yon. Kinuha niya ang espasyo na dapat sana ay napunta sa fruit-bearing plant. Ganyan din ang warning ni Jesus. Kung ang buhay natin ay hindi fruitful, hindi lang tayo walang ambag, kundi posibleng hadlang pa tayo sa mga taong dapat sanang nabiyayaan. Kung tayo ay Kristiyano, hindi sapat ang pagiging present. Ang hinahanap ng Diyos ay fruitfulness o di kaya tayo ay dapat mabunga. Okay. Dumako na tayo sa point number 2. Ang Diyos ay matyagang nagbibigay ng isa pang pagkakataon. Sa Luke 13 verse 8, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it out. Ito ang napakagandang bahagi ng parable. Ang may-ari ay may karapatang putulin agad ang puno kasi ilang taon na siyang walang bunga. Binasa ko yung verses na base itong tinatalakay natin ngayon. Parang 3 years na wala ng bunga. So, pang 4th year na ngayon. So, pero ang sabi ng may-ari, let it also spare this year. Pero ang dresser ng vineyard ay nagmakaawa. Yun, sabi nga niya, spare it this year also. Mga kapatid, dito natin makikita ang puso ni Kristo. May paghatol, oo, pero meron ding awa. May warning, pero may biyaya. Hindi agad dumadating ang hatol ng Diyos. Bago niya putulin, pinipilit muna niyang alagaan. Bago niya hatulan, binibigyan muna niya ng pagkakataon. Bago niya sabihin ang cut it down, sinasabi muna niya ang spare it. Huwag muna ngayon. Okay. Napakabait ng Diyos, hindi siya mabilis mapagod sa atin. Hindi siya madaling sumuko. Kung minsan, gusto na nating sumuko dahil sa maraming rason, mga pagsubok, mga trials, at kung ano-ano pang mga dahilan na hindi natin inaasang dumarating sa ating buhay. Pero ang Diyos, sabi niya, may 1 more year, may isa pang taon, may isa pang season, may isa pang chance, may isa pang pagkakataon para tayo ay magbago. Sa isang quotation ni Ellen G. White, sabi dito, the gardener does not refuse to minister so to unpromising a plant. He will make its surroundings most favorable and will lavish upon it every attention. Mga kapatid, ganyan ang grace ng Diyos. Kung ikaw ay matigas ng ulo, ngayon ay, babalik ka pa rin sa Kanya. Kung ikaw ay malamig, dinidiligan ka pa rin niya. Kung ikaw ay walang bunga, inaalagaan ka pa rin niya. So kahit na wala pang bunga, patuloy pa rin aalagaan. Pero dapat din nating maunawaan, ang extra time ay hindi para sa complacency, hindi para sa kasiyahan. Ang extra time ay para sa repentance o di kaya pagsisisi. And spare it this year also. Ay hindi lisensya para magpatuloy sa fruitfulness. Ito ay mercy na may purpose. Minsan, ang ginagawa ng Diyos sa atin ay, ano yung mga ginagawa niya? Binababa niya ang ating pride. Hinuhukay niya ang paligid ng puso natin, nilalagyan niya ng pataba ang buhay natin. Ibig sabihin, may mga trials, may correction, may sermons, convictions, at reminders na binibigay ang Diyos, hindi para wakasan tayo, kundi para tayo ay gumising at mamunga. Dumako na tayo sa point number 3. Ang tunay na pagbabago ay makikita sa bunga ng pagsisisi. So, ayun mga kapatid, makikita daw sa bunga ng ating pagsisisi yung pagbabago sa atin. Sabi sa Luke 13 verse 9, if it bear fruit, well. And if not, then after that, thy shall cut it down.
Mga kapatid, may limit din ang patience ng Diyos. Hindi siya walang hanggan sa pagpapaliban. May panahon ng grace, pero may panahon din ng decision. Kapag ang puso ay patuloy na tumatanggi sa Diyos, tumitigas ito hanggang sa hindi na maramdaman ang pagkilos ng Holy Spirit. So, ayun mga kapatid. Minsan kasi, kahit na meron tayong discernment sa ating sarili, sa ating puso, minsan nababaliwala natin. So, ano nangyayari? Tumitigas. At hindi na parang pag tumigas na yung puso natin, hindi na natin nararamdaman yung Holy Spirit na kumikilos sa ating buhay. Kaya ang tanong ay hindi lang may pagkakataon pa ba? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang ginawa mo sa pagkakataong binigay sa'yo? Ang tunay na repentance ay hindi lang sa pagluha, hindi lang guilt, hindi lang regret. Ang tunay na repentance ay may bunga. May pagbabago sa salita. Ayun. Kung dati, kung tayo yung walang preno ang pananalita natin, ngayon, pag sasagutin natin yung kapatid o di kayo yung kapamilya natin, medyo may preno na. Yung iisipin mo muna yung sasabihin mo kung makakasakit ba ako or makaka-cause ba ako ng trouble. Yun. May pagbabago sa attitude. So, ano yung attitude natin na kailangang baguhin? May pagbabago sa priorities. Ano-ano yung mga priorities natin na kailangan ding mabago? So, kung dati hindi natin priority ang mag-devotion sa bahay, ayun, bibigyan na natin ng priority. May makikita ang pagbabago sa mga priorities natin. May pagbabago din sa ugali. Kaya sabi ng Diyos sa Hosea 14 verses 1 and 4, O Israel, return unto the Lord thy God. I will heal their backsliding, I will love them freely. At sabi rin niya sa Hosea 14 verse 8, From me is thy fruit found. Ibig sabihin, ang bunga ay hindi galing sa sariling lakas lang. Galing ito sa Diyos. Pero kailangan nating bumalik sa Kanya, kailangan nating magpasakop, kailangan nating hayaan siyang magukay sa puso natin, mag-alis ng matigas na lupa at magbigay ng bagong buhay. Isa pa sa sinabi ni Ellen G. White, the heart does not respond to divine agencies becomes hardened until it is no longer susceptible to the influence of the Holy Spirit. Mga kapatid, nakakatakot ang isang pusong sanay na sa paalala, pero walang pagbabago. Laging paalala, ano yung mga laging paalala sa atin? Sanay na sa sermon, pero walang response. Sanay na sa grace, pero walang bunga. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng repentant hearts, mga pusong nagsisisi. Ang taong totoong bumabalik sa Diyos ay makikita sa buhay niyang may bunga. Kung dati ay masungit, ngayon ay marunong na sa gentleness. Lahat tayo mga kapatid, merong kailangang baguhin sa sarili natin. Alam natin yan. So, wag nating sayangin yung binibigay ng Panginoon na chance. Kung dati ay makasarili, ngayon ay marunong nang magbigay. Kung dati ay malayo sa panalangin, ngayon ang una nating hinahanap sa umaga, ang Panginoon through prayers. At kung tayo ay matutulog sa gabi, ang huli nating kausap ay ang Panginoon. Kung dati ay walang malasakit, ngayon ay may compassion na. Mga kapatid, ang grace ay hindi lang para i-pardon tayo. Ito ay para tayo ay i-transform. Ang mensahe ng barren fig tree ay mabigat pero puno ng pag-asa. May babala. Ano yung babala? Huwag sayangin ang panahon ng Diyos. May awa,
Spare it this year also. At may imbitasyon. Ano yung imbitasyon na yon? Return unto the Lord. At may pangako. Ano ang pangako? From me is thy fruit found. Mga kapatid, kung may bahagi ng buhay natin na fruitless, ngayon ang panahon para bumalik. Kung may puso tayong naging matigas, ngayon ang panahon para palambutin ang sarili sa Diyos. Kung may mga taon tayong nasayang, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay kaya pang magbigay ng fruit sa isang buhay na handang magpasakop. So inaantay lang tayo ng Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya. So yun lamang po mga kapatid. Discussion questions. Number 1, sa anong bahagi ng buhay mo nararamdaman na naging fruitless? So ano yung bahagi ng buhay natin na fruitless tayo? At kailangan mong bumalik sa Diyos. Number 2, anong klase ng bunga ang gusto mong makita ng Diyos sa buhay mo ngayong another year na binibigay niya? So, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ano yun? Ano yung bunga na gusto mong makita ng Diyos sa buhay? Pray muna. And then, bago mag-discussion. Ay, parang closing prayer. Okay. Okay, mga kabay tayo, panalangin. Mapagpalang Ama na nasa mga langit. Maraming salamat, Panginoon, sa aral na aming narinig ngayong gabi ito. Lord, ang buhay namin ay iniaalay natin sa iyo. Maraming pagkakataon, Lord, ang ibinibigay mo sa amin na kami ay magbago, na kami ay magbunga. Lord, kung wala ka sa buhay namin, hindi namin makakaya na kami ay maging kagaya mo, na makita ang character mo sa buhay namin. Lord, lahat po ng aming narinig, lahat po ng lessons na aming natutunan ay magsilbing aral sa aming buhay at kami ay panatilihing matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming samudalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Okay, manalangin tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinawit ng papuri sa lahat ng dakilang pangalan. Kami po ay narito sa may sambahan upang pag-aralan ang inyong masakta. Ito kung paano kami namunga sa aming buhay Kristiyano. Mga Panginoon, ang mag-isa ay tulungan kami na malumago at mamunga sa pagitan ng inyong Panginoon sa aming buhay. Tulungan kami na bigyan kami palakasan sa aming pananampalataya at maging pagpapala kami sa iyo, Panginoon. Tulad ng iyong sinabi na Panginoon na kayo ay aming Diyos at nakatiwalaan at walang iba. Kami hindi lang po, kundi kami sino-sino ng mga kalooban. Panginoon, sa gabi ito, naglasa ko rin ang aming prayer request dito sa bahay dalangin na ito. Hindi ko nakalaan sa aming mga puso't isipan. Anong aming mga nakalagay dito. Pagpalain mo po sa Tuesdays, Panginoon. Kaya lang namin, Panginoon, ang aming mga panalangin, idinig mo. Dahil sa anong mga paraan, naniniwala ng palataya kami na ang aming panalangin ay iyong sinagot sa aming mga Panginoon. At nabayan ng bawat isa, nawa magkaisa kami sa pananampalataya sa inyo. Hindi kami maligaw. Pagkos ngayon na po, nabago kami. Kung ano man po ang inyong kalooban, ginawa tulungan kami sa pagdating ng Holy Spirit na ituloy ang makilig ng landas, hindi kami maligaw. Panginoon, maraming salamat sa mga paalala sa bawat isa sa amin. Ginawa kami ay mamunga, hindi dahil sa sarili, pagkos sa iyong presensya at malaman sa fiction. Panginoon, sa aming pag-uwi ngayon sa aming bahay, nawadala namin ang bunga ng pamamahalang pag-ibig at pag-unawa. Maraming salamat, Ama, natin sa aming pag-uwi sa bahay na mag-iwasay. Bigyan kami ng kahingahan at tagay kami ng bukas na umaga. Pag-uwi kami magpuri at